Bago po ako magsimula, may tatanong lang po ako sa inyo. Sino ba dito yung naranasan na may nangangailangan sa buhay? Siyempre lahat naman tayo, di ba? Pag wala kang kailangan sa buhay mo, pwede ka na kunin ni Lord. Yung nangangailangan ng galing, sa talento, sa sakit, lahat yan. Yan yung mga basic na kailangan natin. Bago po magsimula ulit, pray po muna tayo. Lord, maraming salamat po Lord sa gabi na to Lord na patuloy nyo kaming binabago po Lord. Naway ang salita na may deliver ko ay nanggagaling lang sa inyo Lord. At buksan nyo ang mga puso at isipan namin na maintindihan mabuti ang mga matututunan po namin sa gabi na to. Lord, naway kayo lang ang manguna Lord sa gabi na to Lord. Please and pray. Amen. Okay. Ang key verse ko po ngayon ay 2 Kings 5 verse 15. Sabi po dito, Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept the gift from your servant. Okay, so itong story dito, kung sino man hindi nakakaalam, magbigay background, tingnan po natin sa mga unang verse. Sabi dito sa verse 1, Naaman was the commander of the Syrian army. The Lord had helped him and his troops defeat their enemies. So the king of Syria respected Naaman very much. Naaman was a brave soldier but he had leprosy. Okay, itong si Naaman na to, isa sa malupit na commander sa sa Israel. So ang dami niyang pinagpapala siya ni Lord. Tinutulungan siya sa lahat ng laban niya. And then one time, nagkaroon siya ng leprosy. So, biglaan yun. Kumbaga sa atin, nag-aaral tayo, tapos bilang pag-uwi natin, bigla tayo nag-isip. So, ang unang point ko dito ay kumbaga sa buhay natin, natural lang ang may pangangailangan tayo. Natural lang na nagkakasakit tayo, ika nga ni Ate Angel na kung nagkasakit man tayo, lahat yan ay may dahilan kay Lord. May purpose kung bakit tayo nagkakasakit. Sabi dito, if God is all you have all you need. So, kung may Diyos tayo, lahat ng pangangailangan natin ay sa Kanya na. Kumbaga, itiwala lang natin kay Lord na itong pangangailangan natin, bigyan lang natin ng i-input lang natin kay Lord na Lord, ikaw na ang kumilos sa buhay ko at ikaw na ang mamuna. So, ang unang point ko doon, needs. So, kung may needs, syempre, sino pa naman dito ang pangangailangan na gusto may sagot? So, pag nakakailangan ka ng mataas na grade, syempre, gusto mo, may gagawin ka, di ba? May response. So, makikita dito sa verse 3, sabi dito, one day, sometime later, then the girl said, if your husband Naaman will go to the prophet in Samaria, he will be cured of his leprosy. So dito, nagkaroon ng sakit nga si Naaman na leprosy. Ang leprosy ay ketong ata. So ito yung ketong na, kumbaga mas malupit pa sa bulutong. Kumbaga kung one kaya ako, hindi ko alam kung may kagalingan pa to. So dito, nagkasakit si Naaman at may nagsabi sa kanya na babae na ito ay kumbaga kasambahay nila sa king na bigla na lang nagsabi na ito may kakilala kong propeta sa Samaria na makakatulong sa iyo upang gumaling ka. So dito sabi dito, but God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. So kung may need tayo, gaya ka sinabi ko, lahat yun may kasagutan. Lahat ng pangangailangan natin, may response lagi si Lord. Sabi nga dito, di ba, pinadala niya nga si babae upang pinadala niya yung prophet upang magpagaling kay Lord. Dito rin, makikita natin dito sa verse 10. Sabi dito, yung commander ni Naaman, nagsabi na hindi niya rin nakaya na may sakit siyang leprosy. Pero itong bata ng babae na to, nagsabi na may
may kagalingan. Sa verse 10 makikita natin na pumunta na sila Naaman sa Samaria, na pumunta na sila sa lugar na kung saan magkakaroon ng kagalingan siya. Sabi dito, Elisha sent someone outside. Ito si Elisha na to. Ito yung propeta na magpapagaling kay Naaman, yung commander. So sabi dito kay Naaman, go wash 7 times in Jordan River, then you will be completely cured. So ano yung sagot doon? Go wash 7 times. So tayo, minsan, may pangangailangan tayo, may sagot si Lord na, anak, ayan, gawin mo yung pinapagawa ko na to win souls and make disciples. So, tayo, pangangailangan natin na magkaroon ng duet. Ang sagot, to win souls and make disciples. Na huwag tayong matakot na sumunod kay Lord dahil binigyan na tayo ng sagot na, anak, magparami ka, yan lang, mag-share ka ng word kung ano yung natututunan mo sa leader mo. Ibahagi mo lang. Kumbaga, yan ang sagot sa kailangan mo. So, sabi dito, go wash 7 times. Sabi nga, maligo ka ng 7 times sa Jordan River na gagaling ka. So, kung may response si Lord, syempre, tayo rin, may response din ka sa Kanya. So, ang third point ko, but Naaman stormed off grumbling, why could he come out and talk to me? Ito kasi hindi lumabas si Elisha, nagpasabi lang siya sa mga servant. Sabi dito, sa verse 11, verse 12 pala, what about the Abana River? So sabi niya, nagkaroon ng, bakit bawal sa Abana River? Bakit sa Jordan River pa? Kumbaga sa atin, bakit sa lugar ko pa ako mag-share, pwede naman sa school, mas doon ko kailangan. Pero sabi ng mga leader natin, kung saan ka nilagay niya, doon ka magbahagi. Kasi territory natin ang bahay natin. Kumbaga, doon tayo lagi. Although territory din natin ang school, pero kung saan ba tayo lagi natutulog ba sa bahay? Kumbaga, pag minsan sa school, pero saan ba tayo laging kumbaga, saan ba yung place natin? At home tayo, syempre sa bahay natin. Kaya nga at home. Sabi nga dito, mag-share ka dito. Sabi dito, mag-wash ka sa Jordan River. Pero in response natin, bakit bawal sa, hindi naman bawal sa school, bakit pwede naman sa school, pero mas pinupush ni pastor na sa bahay. Kasi ang bahay natin, kumbaga paglabas lang natin, may kapitbahay tayo na sisyaran, may kaibigan tayo. So, yun ang pinupush ni pastor. So, sabi dito, what about in Abana River? So, in Parpar River. So, hindi lang isa. So, ang third point ko, kung may response sa atin, may tayong action din kay Lord. Sa action na yun, sa point ko, may excuses tayo kay Lord. May times na may isi-share siya, pero, ba't ko naman yung susundin? Kumbaga, may sarili akong diskarte. Sabi nga ng classmate ko, na pag nagkaroon ng earthquake, syempre, hindi mo na susundin yung teacher mo. Sariling buhay mo na ang gagawin mo, di ba? Susundin ka ba sa pila kung yung school mo tumugo na, syempre, tatakbo ka na. Kumbaga, alam nila yung tama. Pero dahil may sarili kang gusto, may excuses ka sa teacher mo na bakit ko gagawin yan, makakatulong ba yan? So, masama na kine-question natin si Lord. So, ang point ko, sa verse 13, sumunod lang tayo kay Lord. Sa excuses na yan, mag-obey lang tayo. Sabi dito, sabi ng mga servant went over him and said, Sir, if the prophet had told you to do something difficult, you would have done it. So, wala naman masama na sundin natin. Kumbaga, leader nga yan, binigyan sila ng authority sila na pamunuan tayo. So, pag sinabi ni pastor na diyan ka mag-share ka kasi wala namang masama, mamamatay ba tayo kung nag-share tayo. Kumbaga, Tawa. di ba tama mo yan? Sabi ni Naaman, so may excuses siya, pero pag may excuses tayo, dapat pilitin natin, kayanin natin na sumunod
kay Lord. Sabi dito nga sa verse 14, Naaman walked down to the Jordan River. He waded out into the water and stood down. And it 7 times, just as Elisha told him. At once, he was cured, and his skin became as smooth as child. So sabi dito ni Prophet Elisha, 7 times ka lumubog sa Jordan River at gagaling ka na. Pero pag sumunod tayo, kahit once lang, di ba? Kumbaga, sumunod si Naaman. Pero pag sumunod tayo ng straight, hindi na tayo mahihirapan. Eh. Kumbaga, lahat ng mahirap, nagiging madali. Lahat ng mahaba, nakapaligid. So, ba't natanong nyo bakit sa verse 1 to 14 ako nagkaroon ng point? So, dito sa verse 15, then the Aman all his attendants went back to the man of God, stood before him, and said, Now I know. So, kumbaga sa atin, ngayon alam na natin, gawin na natin na may times na magbibigay si Lord ng pangangailangan natin o ng needs natin. May response siya. Huwag natin hayaan na Satan ang mamuna na magkaroon tayo ng excuse. So, pilitin natin i-obey. So, lahat ba ng bago ako mag-end ngayon, so, lahat ba natin ginagawa ay para mag-glory sa God? Katulad ba tayo ng commander na bago sumunod, angal muna? Kumbaga, hayaan ko muna ng mga ibang 12 magparami. Pag ako nahuli, doon na lang ako mag-ano. Kumbaga, hayaan ko muna silang magparami. Pag ako na yung pag konti na lang kaming walang hawak, doon na lang ako magpupush. Di ba? Parang pangit yan. Kumbaga, anim na lumalago, pero ikaw hindi ka pa lumalago. So, pag nag-o-obey tayo kay Lord, hindi na natin kailangan na lumapit sa, di ba? Kumbaga, kung may pangangailangan tayo, lalapit tayo kay ganito, at pupunta tayo sa kanya upang mangutang. Pero pag may pangangailangan tayo, sumunod lang tayo kay Lord. Naku, ang response niya, sundin lang natin na, Lord, kumbaga, ang obedience leads to blessing. Diba? Tama naman na pag sumunod ka, mararanasan ba natin? So, ngayon, siguro, nararanasan natin na mainitan, wala tayong kuryente. Tanungin natin sarili natin, Lord, talaga bang sumusunod ako sa inyo? Kumbaga, tayo ba, faithfully tayo na sumusunod? Bakit ba natin nararanasan to? Sa tingin ba natin, 100% tayong sumusunod sa Kanya? So, gaya ba tayo ng mga lalaki na handang tumulong? Kumbaga, handa ba tayong tumulong na itong tithes ko, mas lalakihan ko? Kasi naranasan ko po na ang tithes ko ay sobrang baba po na hindi po talaga ako faithful. Pero, yun ang hindi tayo sumusunod kay Lord. Ang pagka-tithes kasi, kumbaga, 10%. Yan yung ibabalik mo, 10% na nga lang eh. Kumbaga, sa binigay sa ni Lord, bigyan mo lang siya kahit kakarampot. Grabe na ang pagpapalain ka na. What if, pag grabe pa ang binalik mo sa Kanya? Kasi lahat itong nararanasan natin, bigay ito ni Lord. Kumbaga, ngayon, bakit ko nasabi na now I know? Kumbaga, bakit ko nasabi? Kasi, kumbaga, bago tayo Ayun, gusto kong maiwan sa inyo na ngayong alam na natin ang tanging sagot ng obedience. Lahat ng gagawin natin, ang tanging sagot obedience. Kasi nararanasan lang natin ito. Sa tingin nyo, baka hindi tayo susunod. Ayun, mag-pray tayo kay Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, na salita niyo, Lord, na nakakatulong sa amin na upang ma-overcome namin ang mga ganitong problema, Lord. Natural lang po ang may pagdadaanan kami, pero Lord, pag sumunod kami, Lord, itong problema na ito, Lord, dadaanan lang namin. Tatapakan lang namin gaya ng ginawa ni Jesus na tumapak sa tubig upang ang problema ay malagpasan ko. Lord, pinapanalangin ko po ang puso't isipan ng mga nakinig po sa salita niyo, Lord, na baguhin niyo po kami,
ng gagawin namin, kayo lang ang mag-glory. Sa lahat ng kilos namin ay naway maisip namin na kayo lang ang maitataas, Lord. Yun lang po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.